Magandang araw mga kapasada. Magandang araw Pilipinas kung mahal. Mga lods sa aking mga kapasada dyan, gusto ko lang sa umagang ito ay mag shout out sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, no? Mula po sa barangay, munisipalidad, hanggang po sa national government. Gaya po ng aking sinasabi, ang inyo pong kaibigan na si Liway, ang aking pong hanap buhay ay nasa kalsada. Kaya nais ko lang po iparating sa ating gobyerno po kung ano yung mga balakid, kung ano yung mga problema sa kalsada na sana ito po yung masusolusyonan. Sana po yung ating mga tao sa gobyerno ay wag po kayong hanggang tingin na lang. Maraming mga instances na naiinis po talaga ako. Isa-isahin ko po itong mga frustration ko dito sa ating mga kakalsadahan, lalo na po sa Metro Manila. Marami pong mga event sa mga kakalsadahan natin na nagiging sanhi po sila ng traffic. At ito'y nakakainis pa po dahil siyempre pagkalsada ay dapat sasakyan po ang dumadaan. Dapat laging malinis. Kung isa-isahin ko po ito marami, pero hanggat saan lang maabot ang aking kaisipan. Unang problema, itong mga kinoconstruct sa kakalsadahan natin na minsan hinuhukay lang, hindi naman tinatabunan. Ginagawa, hindi naman tinatapos. Minsan naging sanhi na aksidente, hindi nilalagyan ng mga signage o di kaya mga reflectorized na mga sticker. At kalaunan, kapag mayroon na nangyaring aksidente, saka lang po umaksyon. Nakakainis po dahil siyempre talagang lumilika siya ng traffic kapag hindi agad natin tinatapos. Sana naman po pag inumpisa natin, tapusin natin kaagad. Isa lang po yan sa pangunahin. Medyo bilis-bilisan ko yung aking salita kasi napakarami gusto kong ipaabot dito sa ating gobyerno. Sana mapansin ninyo. Kaya nga kami bumubuto sa inyo dahil gusto namin sana na lahat ng ito ay ma-address po. Ito yung mga basic lamang po na re-resolbahin natin na malaking pong bagay para po sa mga chopper, sa mga driver, sa mga dumadaan po sa ating kakalsadahan. Una po, yun yung mga construction along the road na hindi natatapos kaagad. Pangalawa, lalo dito sa Metro Manila, madalas to na yung ating kalsada ay ginagawa po nila ng basketball court. Hindi ka makakadaan. Ang nakakainis dito, imbis na dapat shortcut ka na kasi doon ka maghatid nung dapat mong ihatid, iikot ka pa ng napakalayo dahil ang dahilan ipinasarado dahil mayroon daw silang basketball diyan sa may kalsada. Pwede ba yun? Diba? Dapat doon kayo sa may mga covered court. Mayroon pa pangatlo. Pagka may lamay sa kalsada din inilalagay sa kalsada rin. Hindi naman po pwede. Gawa naman natin ng paraan sa ating mga kapitan dyan del barrio. Igalang naman natin yung kahit na patay na mga katawan na yan. Huwag naman dyan sa kalsada. Doon natin ilagay sa mga bahay na lang nila. Siguro okay sa mga funeral homes. Kung walang bayad, kung walang pambayad, dyan sa bahay. Diba? O kaya sa mga barangay hall. Multipurpose hall. Dito sa Metro Manila, malimit. Basketball nasa kalsada, patay nasa kalsada. Ano pa? Pagka mayroong birthday, sarado rin yung kalye. Dapat ang kalye po ay hindi po talaga yan sinasaratuhan. Kung ako lang magiging taong gobyerno, hindi talaga ako papayag. Hindi naman sa hindi naman sa aaksyon ako na parang sino, na astig ka, hindi. pakikiusapan natin yung ating mga constituents sa mga barabarangay.
Tapos masikip na nga yung kalsada, hindi pa maayos yung mga parking. Yung mga tricycle nakahambala sa daan. Yung mga karito nandyan nakaharang. Yung mga tindahan naglalaps na sa kalsada. Nadami po nating ayusin, napaka-basic lamang po niyan sa bawat barangay. Bakit hindi po natin yan magagawa? Nandoon na ako. Minsan, yung ating mga barangay captain, siyempre lalo sa Metro Manila, dahil mas maraming hudlum po kaysa matitino, siyempre takot kung ikaw ang kapitan. Pero, depende sa pamamaraan po yan. Kailangan pakiusapan lang po natin yung ating constituent, maging halimbawa po tayo. O di kaya yung maganda rito, magawa ng initiative yung ating mga LGUs na sila mismo ang gagawa ng kampanya na pakiusapan yung kanilang mamamayan na kung wala tayong parking, kung inaalaw man tayo, ayusin natin para lahat po dapat magkaroon ng kaayusan. Subukan kaya ninyo kayong magmaniho. Imbis na dyan kayo maghahatid, pagkatapos may nakaharang dyan na basketball court. Pagkatapos mayroon dyan patay, may birthdayan, may video yan sa kalsada. Ang gagawin, idadivert ka dun sa iba. Iikot ka na napakalayo na dapat nandyan na sana sa unahan. Di ba? Ano yun? Nakakainis. Excuse me po. Ano pa? Hindi po lamang yun. Mula doon sa mga kalsada na hindi tinatapos, patay, birthday, parking sa kalsada, pag fiesta, ganun din, saradong makakalsadahan. Sana naman maisip natin ang kalsada dapat wala talagang anumang nakaharang. Kasi dyan dumadaan yung mga bihikulo po Hindi naman yan parking, hindi naman yan park, hindi naman yan beer house na dyan tayo magiinuman. Diba? Magagalit na kayo kung magagalit, pero mali. Ano pa? Ito pang nakakainis. Dahil ito namang pauso nila, bahala na kung magalit kayo, no? Yung inyong fun run, na late yung pasahero ko sa airport niyan. Diba? Alam nyo na kung saan ang laging may fun run. O, dito sa MUA. Hanggang dito yan sa Makati, kabaan ng Ayala, Buendia. Na-late yung pasahero ko, mis nagmamadali ako kung saan kami ngayon dinadivert ng kalsada na daan. Di ba nakakainis? Linggo ng umaga, madaling araw, tapos ganyan na kaagad. Kayo naman kasi sana mga mayors, no? Huwag na kayong magbigay ng mga permit dyan. Hindi naman sa inuutusan ko kayo, pero mali po talaga. Nagagamitin natin yung kalsada dahil dyan sa tinatawag na fun run na yan. Kung gusto nyo talagang magtakbo, gusto nyo talagang magpapapawis, huwag nyo gamitin yung mga kalsada na yan. Ang gamitin ninyo kung gusto nyo siguro, may suggest ko doon kayo sa Skyway. Yung Skyway, sarado ninyong kabila, doon kayo magsipagtakbo. O di kaya'y doon kayo sa loob ng Rizal Stadium. Di ba? Doon, hindi pa delikado. Walang mga sasakyan. Tuloy-tuloy ang inyong takbo. Hindi kayo maiisturbo. Nakakainis talaga Nainis talaga ako nung last Sunday Dahil imbis na andyan na, pipick upin mo na ang gusto mong pick upin, ang layo ng pinaikutan, pagbalik mo ganun din. Kaya tuloy pasahero ko na late. Diba? O tama ba yung pinagagawa ng mga LGUs na to? Dahil ba may bayad yung mga permit kaya pumapayag kayo? Pero para sa akin pong mali na gagamitin ninyo ang anumang kalye sa anumang gusto ninyong gawin. Minsan andyan yung mga tent ng mga politiko nakalagay dyan. O maglagay kayo ng tent sa kalsada, siyempre gagamitin din ng mga constituent nyo yan kung may mga birthday, may mga kung ano-ano mga party. Diba? Gamitin naman natin yung ating mga utak. Pwede naman fun run nyo na yan, doon nyo gagawin yan sa may Rizal Stadium. Kaya nga naisip ko tuloy, bakit kaya gusto nila tumakbo dito sa mga kalye?
Naisip ko na, siguro gusto lang nila na makita sila doon na tumatakbo at maraming makakakitang kaibigan, makakilala. Uy, si ano, tumatakbo. Di kahambugan yun. Diba? Puro lang puro lang pasikat yung nasa isip eh. Kaya sabi ko, hindi ko to palalagpasin na hindi ko kayo talaga bulljakin dito sa pagbablog ko eh. Dahil dito ko lang talaga masasabi yung salimuot na nararamdaman ko. At alam ko hindi lang ako, mga driver po, lahat ng mga driver na naabala nitong fun run, naabala ng basketball sa kalsada, naabala ng kung ano-anong party dyan, pati pa yung mga lamay nandyan din sa kalsada inilalagay. Pagka mayroon naman ding mga sunog, kalsada rin ang paglalagyan. Ano pa naman yan? Mayroon tayong mga basketball court, covered court, mayroong mga safe na lugar, doon natin po ilalagay sila. Ilagay natin sa kalsada, nakaabala na tayo, tapos hindi pa maganda yung kapaligiran, yung atmosphere ng inyong mga constituent. Nakakainis sa totoo lang. Kung kaya nga sana naman magising yung ating gobyerno. Napakalit po na bagay ng mga yan. Pero dapat po matugunan at lalo tigit mapag-isip po ninyo na mali talaga na sa lahat ng oras ang kalsada dapat po yan ay open. Napuno na nga po tayo ng parking sa kakalsadahan dahil wala pong tawag dito, sapat na parking yung ating lugar. Marami tayong sasakyan. Hindi naman natin pwede sasabihin na bili-bili kasi kayo ng mga sasakyan, wala naman kayong parking. May batas na po niyan, matagal na. Pero ang problema, hindi rin po napapatupad ng gobyerno yan. Kaya dahil ever since the world began, wala naman pong mga parking talaga yan. Ayusin na lang po natin. Ang pagsasaayos po natin, iayos sila ng nasa tabi o kung anumang mga paraan na hindi po makaabala sa kalsada. Dahil kayo man po, subukan ninyo magmaniho kayo. At mabala kayo sa kalsada, lalo pat nagmamadali kayo. Di ba? Dapat po ang kaisipan natin, huwag tayong makaabala. Kasi yan ay kalsada, natural daanan po yan ng mga sasakyan, hindi po kalabaw, hindi po kariton na nakahambala dyan. Kaya shout out po sa ating gobyerno na sana po huwag kayong magagalit sa akin dahil talagang nabuwisit talaga ako nung nakaraan na late yung pasahero ko dahil sa haba ng ikot-ikot namin. Kaya kayo rin dyan mga citizen, mga individual, ipaabot nyo rin ang inyong hinaing. Dito na tayo babawi sa social media, pwede naman tayo dito, diba? Ang galing-galing nitong ating mga taong gobyerno pagka-eleksyon, kung ano-ano ang inyong mga pangako na maglilingkod kayo ng maayos, pero pag nanalo na kayo, nakakalimutan na lahat. Wala na kayong maisip na mabuti, diba? Mula nasyonal hanggang doon sa mga LGUs, ganun, diba? Magaling lang tayo pagkampanyahan, mga sir. Pero sana naman, suklian naman ninyo yung aming mga napakasagradong buto para ipanalo kayo, para sana maglingkod sa mamamayan at hindi maglingkod sa mga sarili ninyo. Kaya shout out po. Maraming salamat. Sana po ito'y makarating sa lahat.